Po ba kayo? Uy, parang hindi lang, matulog ata eh. Excited na po ba? Yes, amen. Kasi oras na naman ang ating tanghalian. Tanghalian ng ating espiritual. Kailangan natin 'to eh. Kaya dapat maging excited tayo lagi pagdating ng ating tanghalian, sabi nga. So ngayon po, kailangan po ay narito tayo lahat nakaupo at naka-steady ng upo, nakikinig ng maayos. Buksan natin ang ating pandinig, ang ating puso, na maisapuso natin ang lahat ng mga mensahe ng ating maririnig sa araw na ito para ito ay atin ipamuhay sa araw-araw. So ngayon, at bago ko tawagin ang ating magdadala ng ating mensahe, palakpakan po natin muna ang ating Panginoon na buhay. Yan, amen. Para naman mawala yung ating mga antok diyan bago tayo makinig sa ating salita ng ating Panginoon na dadalhin ng ating ng taong ito na itong taong na to na hinahangaan ko rin talaga ito na napakatiyaga rin ito, matibay kahit na anumang pagdaanan, pagsubok, talagang andiyan pa rin siya nakatayo. Nagiging matatag siya na bilang ama, pero salamat sa Panginoon dahil siya talaga yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na sa araw nito upang dalhin ang kanyang mensahe sa araw nito. So ngayon po, tatawagin ko na ang magdadala ng mensahe sa araw nito. Walang iba kundi ang ating Bro Arnel Doloria. Maraming salamat po sa ating MC, no? Napakaganda introduction. So, yun po pala na ako din po ay nabi-bless dahil kasama natin yung mga katatayan din ngayon. At ngayon nakikita ko talaga kayo mula rito, talagang nakakatuwa dahil parang pantay na yung dami ng lalaki at ng babae. Before, noon parang inisip ko itong church na 'to, para lang sa mga babae, eh. Pero ngayon talagang nakita ko na pantay na halos. So, lumalaban tayo mga lalaki 'no, for the glory of Lord. Yan, oo. Dapat talaga mas marami tayong mga lalaki kasi tayo yung nagpaparami. Okay. So yun, salamat sa inyong ano, so yung topic yung tema pala natin ngayon is about, kung di ako nagkakamali is about, shining the light, the lower light. Yan, so about light yung ating pinaka-title or pinaka-tema. So, na-realize ko lang na nung unang panahon napakahirap 'no, kasi di kagaya ngayon, ang daming source ng ilaw. Pagka merong flashlight, merong mga meron tayong mga light bulb ngayon at naisip ko nung sinasabi ni Lord yung about sa light, ano kaya nasa isip niya? Light bulb ba o ano kaya? Ano kayang klaseng light? And then nakita ko, nabalikan ko yung time nila, siyempre balik tayo sa time nila. Ang pinaka-source lang ng ilaw nila nung panahon na yun is lamp. Isang ano lang, isang lampara. Yan, wala silang mga light bulb, flashlight o ano man. So yun lang yung pinaka-source ng light nung unang panahon. Kaya parang sa mga probinsya may mga nakita pa akong gano'n ngayon, eh, yung mga lampara na talagang ano, 'di ba? Oo, ang bigas, 'yan, tama. So, dun sa naipakita sa'kin ni Lord na yun, merong bagay na tumatak sa akin, tatlong bagay, 'yan. So, yung source ng light nung panahon nila, galing lamang sa apoy. It only comes from the fire, galing sa apoy. Wala pang electricity no'n, 'di pa naiimbento. Wala pa si ano, Nikola Tesla nung mga panahon na 'yun. So, bawat ilaw ay galing sa apoy at bawat apoy na nagliliyab ay may kinakailangan na fuel o kinakailangan ng langis, 'di ba? So, na inano sa'kin ni Lord na
natalakay na nila yung about sa liwanag. Nakita, ito yung result, ito na yung about sa liwanag. Pero gusto ko, ito yung itopic mo ngayon. About naman sa source ng liwanag. Ayan. So, ito yung binigay sa akin ni Lord. Pagising ko ng umaga, Lord, wala pa rin akong message, Lord. Paano to? Then yun, binigay sa akin ni Lord. So, italakay mo yung about naman sa source. Kasi, naitalakay na nila about sa light. So, napakahalaga pala na itong topic na to na ibinigay ni Lord sa akin. Talagang ito yung mensahe din para sa akin sarili. Na minsan nakikita natin yung glory, yung kagandahan, minsan yung result, gusto natin ng tagumpay, gusto natin ng mga bagay na, yung result agad, yung nakikita natin, yung liwanag agad. Pero nakakalimutan nating tingnan yung source ng liwanag na yun. Yung source ng fire na yun. Minsan nagtataka ka, bakit napaka-on fire ni sister? Napaka-on fire ni brother? Napaka-on fire ng mga tao na ito? Ba't nakakalimutan mong tingnan at pasalamatan kung ano yung dahilan kung bakit sila nag-aalab o bakit sila nagpa-fire? At iyon ay ang dahil sa langis o dahil sa oil. So makikita natin yung bahagi ng lamp, di ba? So yung lamp, isang bahagi lang at tayo po yung lamp. Yung lamp na yun, mananatiling walang pakinabang yon kung wala po yung langis. Yan, yung walang langis. Napakadali po magpaalab, napakadali gumawa ng apoy, pero napakahirap panatilihin ng apoy. Tatandaan po natin yan. Ako, madalas ko rin itong nararamdaman. Pag nandito ako sa church, nag-aalab ako. Pero bakit, Lord? Pag uwi ko, problema na naman. Pag uwi ko, nangingibabaw na naman yung alalahanin. Bakit napakahirap panatilihin tong alab na to? Then yung pinaalala sa akin ni Lord ngayon lang mismo, kamusta na ba yung reserba mong langis? Kamusta na ba yung langis mo? Alala natin yung kwento ni Moises kung paano siya nagkaroon ng encounter kay Lord. Nagtaka siya, bakit mayroong apoy dito tapos humiliyab yung isang puno. Pero nagtataka siya bakit hindi nako-consume o bakit hindi natutupok yung puno na yun. Kahit siya'y nagliliyab. Ayun, na-remind sa akin ni Lord, yung puno na yun ay punong-puno ng langis. At never makukonsume ang isang bagay na may langis. Pansinin mo yung isang lampara, meron lang siyang isang tela na nagbibigay ng apoy, na naglalabas ng apoy. Papansin nyo bakit hindi nasusunog tong tela na to. Dati nung bata ako, tinitingnan ko yun eh. Kaya hindi nasusunog to. Diba, minsan pinagtitripan ko pa, hinahabaan ko, hindi talaga nasusunog. Then na-realize ko, dahil sa langis. Pag tinanggal mo yung langis, dun sa lampara, yung tela na doon, unti-unti mong makikitang nasusunog. So minsan tayo nabu-burn out. Ako naranasan ko to at maraming nararanasan natin to na nabu-burn out tayo sa paglilingkod sa Panginoon, nabu-burn out tayo sa mga alalahanin, sa mga bayarin, sa mga trabaho, sa anuman. Dahil nawawala yung langis sa atin. Ito po yung lamp ng unang panahon. Nakikita niyo nakakatuwa po yung itsura niya. Para siyang takore, no? Yung tawag po dyan sa lamp na yan is Herodian lamp. So, pinangalan sa hari na si Herodes. So, yung mga panahon nila, papansin mo yung mga kagamitan doon, minsan pinapangalan lalo na yan, pinangalan sa hari. So, parang inano sa akin ni Lord na, we are the lamp. We are the lamp. Lamp lang tayo. Pero wala tayong kapakinabang. Kaya nga, kung wala tayong apoy, kundi tayo nag-aapoy. At ipinapangalan sa atin at binibigyan tayo ng title as a lamp na kaya na sa isang hari, kagaya ni Herodes. Siya yung hari ng panahon na yun at ipinangalan sa kanya yung lamp na yan. So, ito, basahin naman natin ang isang parable naman. Ito yung parable about sa muling pagbabalik ng Panginoon, kung paano niya hinalintulad ito. So, napakahalaga po nito, no? Sabi po dito, sa Matthew 25, basahin ko na lang po sa Tagalog. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalaga lumabas upang sumalupong sa lalaking ikakasal.
bawat isa'y may dalang ilawan. So 10 dalaga nito po, ito po'y tumutukoy sa atin dahil para sa apating Panginoon lahat po tayo ay ah, kanyang mga bride. Yan, mapalalaki sa espiritu wala pong babae, lalaki. So para sa ating Panginoon tayo ay kanyang ang mga bride o mga fiancé. Itong panahon na to fiancé pa lang, di pa pala sila na ikakasal. Yan. Ano pa lang sila, kumbaga nakatakdang ikasal sa ating Panginoon. So, bawat isa sa kanila, iniwanan ng lampara o inawanan ng ilawan ng kanilang Panginoon. Yan. Bawat isa ay may dalawang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal. At ang 5 na may matatalino. So, tingnan natin dito kung sino yung mga hangal. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa na nasa kanilang mga ilawan. So, yung 5 dito, so makikita natin parang 50-50, no? So, parang ang ratio pala pagka kahit Christian ka, 50-50 ka pa rin. Kahit Christian ka na, 50-50 pa rin tayo. Lahat tayo na rito, maaaring nasa 30 tayo, maaaring maikasal lang o makasama lang sa kasalan ng ating Panginoon, 15 lang. Diba? Dahil merong 15 hangal. At wag naman sana, wag yung sabihin natin sarili natin ngayon, hindi ako kabilang doon. Hindi ako kabilang doon. Yun. Kabilang tayo sa, matatalino. So, ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa na nasa kanilang mga ilawan. Ayan, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. So, ito naman difference. Yung 5 hangal, yung 5 hangal, meron silang ilawan. Pero ang problema, wala silang reserbang langis. Yan. Yung 5 naman, meron na silang ilawan at nagdala pa sila ng reserbang langis. Mamaya i-ano ko kung ano yung langis dito. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad kumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa atin. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. So dito na nagkaroon ng conflict, no? Yung 5 hangal nang hingi. Sister, pag-pray mo naman ako. Sister, ganito na. Nanghihina ako. Sa pagdating ng ating Panginoon, hindi po tayo niya pwedeng madat ng mahina. Hindi niya po tayo pwedeng madat ng nawawala ng pag-asa. Hindi po niya tayo pwedeng madat na ng mas malaki yung problema natin sa mundong ito kaysa yung pagnanais natin na makasama ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pwedeng madatnan sa kasalanan. Yeah. So ito ang ano ng mga matatalino, hindi sila pumayag. So sinabi nila na lumabas muna kayo at bumili sa tindahan para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. So dito papasok na yung langis ay merong bayad. Yung langis hindi pala libre. 'Di ba? Sinabi dito, pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. So, ang langis na ito na tinutukoy sa atin ay hindi libre. Ito'y merong kabayaran, merong itong cost. Kaya sa pagpunta natin dito, alam nyo ba kung paano makakabili ng langis na ito? Yan. Bawat gawin mo para sa Panginoon, bawat sakripisyo mo sa Panginoon, bawat luha mo na yan, lahat yan binabayaran ng Diyos. At ang binabayad ng Diyos, hindi pera, hindi ginto, hindi blessing, ang binabayad niya ay langis. He give you oil. Ayun yung binabayad niya. Yun yung binigay sa akin ni Lord. Na talagang na-bless ako, talagang hindi ako makapaniwala. Totoo ba, Lord? Langis ang ibinabayad mo.
Every sacrifices, every effort na ginagawa mo, yung pagpunta mo rito, akala mo wala lang yan. Hindi, binibigyan ka ni Lord ng langis. Binabayaran ka ni Lord sa bawat kabutihang ginagawa mo sa kapwa mo. Ito yung katumbas. Binibigyan ka niya ng langis. He anoints you with oil. Pinupunuan ka niya. Ayun yung difference ng taong puno at taong hindi puno. So walang sayang sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ito mga 5 hangal na to, ito yung mga tao, ito yung mga Christian na tinanggap ang Diyos pero hindi nagpatuloy sa Diyos o hindi nagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Wala silang ginawa na anuman para sa Panginoon. Kaya na burn out sila, kaya napagod sila. Ayan. So sabi dito, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis habang wala sila. Dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. So nakakalungkot po, no? Kasi meron pong hangganan talagang lahat. We are in the grace of God, pero ang lahat po ng panahon ay may hangganan, di ba po? May hangganan ng tag-ulan, may hangganan ng tag-araw. At eto po, inabutan po sila ng hangganan na ito. Dumating ang Panginoon, nadatnan nila yung sarili nila na wala na pala, andap-andap na yung ilaw ko. Wala na yung liwanag na dating nasa akin. Kaya tama yung may shinare din si pastor about dito na yung apoy ninyo, pag-alabin ninyo, pero panatilihin din ninyo. Panatilihin, yun yung pinakamahirap na part, yung pagpapanatili. Naranasan nyo na bang mag-bonfire? Diba? Na-experience namin yun. So, ang dali magpasiga, pero yung panatilihin yung alad na yun, kailangan mong gatungan siya ng gatungan. Kailangan mo siyang hagisan ng kung ano man. Hagisan ng basura, hagisan ng kahoy, hagisan ng ano. So tayo po, ang langis po na pwede nating ipanggatong sa apoy na ito, yung bawat kabigatan na nasa likod mo. Yung bawat problema na nasa iyo. Langis, ayan yung langis, ayan yung panggatong na gusto ni Lord gamitin mo para maging on fire ka ulit. Hindi niya gusto na gamitin mo yan para tuluyang matanggal yung apoy na yan. Tuluyang mawala yung apoy na yan. Gagamitin niya ni Lord para pag-alapin ka ulit. Kung ano yung nararanasan mo ngayon. Kung ano yung mga suliranin mo ngayon. Kung anong problema mo ngayon. Even yung kasalanan mo na nagawa, pwede yang gamitin ng Diyos na langis para pag-alapin ka muli. Pag-alabin muli yung pananampalataya mo, pag-alabin muli yung pagmamahal mo sa Diyos. At yung alab na yun, ito yung magbibigay ng liwanag sa mga tao. Ito yung magiging testimony sa mga tao. Itong tao na to, kung di dahil dito, hindi ako maniniwala sa Diyos eh. Hindi ako maniniwala kay Kristo. Kundi dahil sa tao na to, ang pagkakaalam ko lang sa Christianity, pupunta ka ng church, kakain ka ng ostya, mangungumpisal ka, magaganito. Yun lang ang alam nila. Pero dahil sa buhay mo na naging liwanag, nakita nila there's more sa Christianity. Mayroon pang mas higit pa pala doon. Hindi lang pala yun. Ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano pala ay pagbabago ng buhay. Pag naging Christian pala ako, mababago pala buhay ko, mawawala pala yung bisyo ko. Diba? Ito, testimony ko na lang before, no? Huminto ako ng Yossi, tapos ikinuwento ko sa iba kong friend, kahit kay Kuya. Then yung mga kaibigan ko na hindi ko sila sinermonan, huminto na kayo, masama yan sa kalusugan nyo. Basta hininto ko lang yung Yossi. At ilan sa mga kaibigan ko na yun, huminto rin. Kahit si Kuya, huminto rin sa pag-Yossi. Diba? So, simpleng bagay, hininto ko. Naging liwanag ako. Naging langis. Ito yung naging dahilan para yung iba din ay maliwanagan. Pwede palang maihinto yan. Akala ko pag hininto ko yan, magkakasakit na ako.
O akala ko hindi na kaya kasi minsan gano'n yung inaano ng mundo, eh, na 'pag hininto mo 'yan magkakasakit ka o kaya cool ka pagka nagyoyosi ka, 'di ba? Pero 'yun gano'n din. Minsan yung pagbabago na nangyayari sa buhay mo, ito po yung nagbibigay liwanag din sa iba. Naliliwanagan mo, hindi mo alam yung kaibigan mo, naliliwanagan yung pamilya mo. Una, uusigin ka niyan kasi pagka nandiyan ka, "Uy, parang di tayo puwedeng magtsismisan, nandito si ano." 'Di ba? Di tayo puwedeng magsalita ng magmura, magganito, nandito si ano, KJ 'yan, di tayo niyan ano. So, pero totoo nagiging liwanag ka sa bahagi na 'yun kasi na-expose yung kasalanan nila 'pag nandiyan ka. Na-expose yung pagiging tsismosa nila, na-expose yung pagiging pagpapalamura nila, na-expose yung mga mali nilang ginagawa dahil nandiyan ka. Dahil ikaw yung liwanag, pagka walang liwanag hindi nila alam yung ginagawa nila. So, pagka nasa school ka, may mga classmate ka nangongopya, ikaw din nangongopya. O ma-expose sila, "Uy, tignan mo si ano hindi nangongopya, puwede pala tayong pumasa sa test ng walang kopyahan." Oh, 'di ba? O sa ano, so nagiging liwanag tayo dun. So nakikita po natin hindi libre, napakamahal ng langis na 'to, napakamahal. Alam mo yung luha na ginugugol mo sa panalangin, sa pag-iyak mo sa Panginoon, yung pawis na bumubuhos sa'yo sa tuwing may ginagawa ka, naglalakad ka para i-share yung salita ni Lord, lalo na si Ate Maricel. Ayan yung pinakamaraming pawis na nailabas, na-i-release, 'di ba? So yun, magiging langis yun, magiging langis yun na magpapaalam sa'yo. Literally, ayun yung langis, ayun yung nagpapaalam kay Ate Steve, 'di ba? So hindi sayang itong pawis na 'to, hindi sayang yung pawis natin na 'yan. Ayan, nade-detoxify tayo diyan. Yan yung gusto ng mga client ko, gusto nilang pinagpapawisan. So, ako trabaho ko na pagpawisan sila, pagurin sila para mailabas nila yung fats nila, ma-convert into energy at mai-release yung mga negativity sa katawan nila, yung toxins niya. At napakahalaga din ng pawis na yun, ito yung lumilinis sa ating katawan. So, mako-convert natin yung fats into energy kapagka nagwo-workout ka. So, kailangan natin i-workout kung ano yung napapakinggan mo rito, pagkain yan. At tataba ka kapagka hindi mo ni-workout yan o hindi mo shinare sa iba o hindi mo in-apply sa buhay mo, tataba ka. Hindi physically ha, spiritually tataba ka at hindi healthy yun. Hindi healthy yun. So, ayan. So, nakita po natin dito yung 5 hangal, no? Nandun na sila eh. Christian na sila. Itong mga to naniniwala. Nag-aantay nga sila kay Jesus eh. 'Di ba inaantay nga nila yung pagbabalik ni Lord. Fiancé na sila ni Lord eh. Kakasal na rin sila kay Lord eh. Problema nga lang, hindi sila nagbaon ng langis. Hindi nila ni-workout yung kanilang pananampalataya. Hindi sila nagsakripisyo. Pinakamahalaga dito yung sakripisyo, mga kapatid. Alam niyo po ba yung iba-iba kasing langis eh. May langis na pangluto lang eh. Yung mga flammable na langis. Alam niyo po ba kung paano yan napoproduce? So napoproduce po yan sa mga halaman at mga hayop. Nung unang panahon, dinosaur pa, di ba? Pag sila po namatay, yung yung taba po nila, yung mga halaman, yung mga puno, yung science muna tayo, di ba? Yung langis, yung taba nila, na ano yan sa lupa. At kalaunan, natatabunan niya na ano po yan, kalaunan nagiging langis po yan. Ito yung tinatawag na fossil fuel. So yung fossil fuel na yun, ito po yung source natin na kaya tayo may mga diesel, may gasoline, may ganun. Ito po yung source yan. Kinukuha po yan sa ilalim ng lupa kasi doon yan, bumababa yan doon eh. Doon yan napupunta. Then ito yung kinukuha nila. At napakarami po yan. Hindi po natin daw yan kayang ubusin. So doon po natin maano na yung langis na yan na nagliliyab, na napapakinabangan natin. So galing po yan sa mga namatay na halaman at namatay na hayop. So galing yan dun sa ano nila. Yung langis po na atin na binigay, nataglay natin na inanoint sa atin ng Panginoon, ito po listen. Hindi po yan galing dun. Ito po yan galing sa ating Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing ng 3 araw at muling nabuhay.
So yung langis po na yan ay na-produce galing po sa kanyang paghihirap sa krus, sa kanyang pagmamahal sa atin, sa mga palo ng latigo na kanyang tinanggap nung siya po ay bago siya ipako. Dun po nanggaling yung langis na yan. Kung hindi po napakamura niyan. Diyos na nagkatawang tao para lang pahirapan, para lang patayin, at para lang ibigay sa atin yung langis na to na hindi natin pinaghirapan. At ito yung langis na to, ito yung nagbisilbing ilaw sa atin ngayon. After 2,000 years, nagliliwanag pa rin po yung langis na yan. Ito yung nagbibigay sa atin ng everlasting fire, everlasting light na hindi po kailanman makikwench o mapapatay. Yung langis po na yan yung kailangan natin. Marami pong ministry, maraming tao po na meron silang nag-aalab sila pero mali yung langis nila na tinataglay. Nag-aalab sila dahil sa langis ng kasakiman. Gusto nilang yumaman. Gusto nilang gawing parang a means ng pagpapayaman ng pagmi-ministry. So on fire sila pero mali yung langis nila. At they create a strange fire. Yung strange fire na yun, ito yung pumatay sa yung sa panahon ng Old Testament, na merong dalawang binata doon na nag-alay ng insenso at sinilaban. So hindi sila dapat hindi sila yung inatasan na gumawa nun, pero ginawa nila. Nung nangyari po, kinain sila ng apoy. So na-burn out. Ito po sumisimbolo po sa atin. Kaya siguraduhin po natin na yung fire sa ating mga nagmi-ministry o sa mga gustong mag-ministry, siguraduhin mo na yung langis mo ay tama. Siguraduhin mo na yung motivation mo ay tama. Siguraduhin mo yung purpose mo ay tama. Siguraduhin mo na tama yung nagmo-motivate, yung nag-i-encourage sa'yo, nag-i-empower sa'yo. Kasi kung galing yan sa maling langis o mali yung nag-fuel sa'yo, kung fuel ka ng pride, kung fuel ka ng kasakiman, kung fuel ka ng kagustuhan mo ng maging sikat o kung ano man, mabu-burn out ka, masusunog ka. Dahil you will produce a strange fire na kukonsume sa'yo, susunog sa'yo. But ang gusto ng Diyos na apoy ay banal, holy fire. Na gusto niya na maging taglay natin dahil ito yung magbibigay ng liwanag, ito yung mag-expose ng kadiliman, karumihan, ito yung maglilinis, magdadalisay. Ang apoy po yung pinakamainam na kasangkapan para sa paglilinis. Bukod sa sabon, may mga bagay na hindi nalilinis ng sabon, pero nadadalisay o nalilinis ng apoy. Kaya po yung apoy na ito po yung pagliwanagin natin. Itong apoy na to dapat ay banal. Pwede kang mag-ministry nang wala kang apoy at wala ka ring makukuhang resulta. I experienced that before sa circle po, yung ako po walang apoy. Pero pag nag-ministry ka, taglay mo yung apoy na yan. Experience ko rin naman mag-ministry ng may apoy at nakita ko less effort pero napakalaking bunga. Napakalaking bunga. So hindi mag-impact, hindi magkakaroon ng result ng fruit ang isang misyon na wala pong apoy. O kahit sa pamilya mo, hindi ka magliliwanag sa tahanan nyo nung wala yung apoy na yan. Hindi ka magkakaroon ng impact sa iba. Hindi ka magbibigay ng init kung wala yung apoy na yan. So kailangan natin ng apoy para magliwanag. So we're talking about lights at napakahalaga. Ito nga pinaka mahalaga sa walang lights if walang apoy. Diba? Walang liwanag kung walang apoy. So kailangan po natin ng apoy, kailangan natin mag-alab. At ng alab na yan ay siguraduhin natin ay galing sa tamang source of fuel. So eto po, ayan, balik tayo po sa kwento ng 10 dalaga po na ito. So nakita po natin dito, yan. Pagkatapos na dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. So nakakalungkot, no? Nakakalungkot, nung tagal mo naglingkod, pero wala ka palang apoy. Wala ka ng apoy. Hindi ka madidistinguish ng ating Panginoon.
tanging kikilalanin lang ng Diyos na Kanya, yung taong may apoy, yung nag-aalab sa Kanya. Pwede natin tanggapin si Lord ngayon o bukas, confess natin yung ating kasalanan, pero kung hindi natin babalikan o kung wala tayong gagawin after natin tinanggap ang Panginoon, matutulad tayo dito. Ito yung mga dalaga na meron na sila nandun na. Nakatanggap na sila pero pinabayaan nila yung nawala silang laman. Pinabayaan nila na wala silang langis. At ang isa po sa sa pagbabalik ng ating Panginoon, titingnan niya yung mga anak niya o titingnan niya tayo. Dalawa po yung titingnan niya, yung isang tao na may apoy, isang taong wala. At madidistinguish niya, ma-identify niya lamang tayo kung meron tayong liwanag. Hindi niya ma-identify yung Kristiyanong walang liwanag. So nakakalungkot po pala, no? Hindi niya tayo makikilala. Kasi, sino ka? Hindi kita makilala. Saan yung apoy mo? Nasa kadiliman tayo. Madilim tayong mundo. So kung wala kang apoy, hindi ka niya makikilala. Sino ka? Saan yung apoy mo? Hindi kita matandaan. So isa sa pinaka nakakalungkot na salita na ating maririnig. Ito yung pinaka siguro greatest regret natin lahat. Kung hindi tayo makilala ng Panginoon after hindi yung nawala ka sa trabaho mo, hindi yung na-bankrupt ka, hindi yung namatayan ka. Pinakamatinding regret na magagawa mo is yung hindi ka makilala ng Panginoon. Diba? So sabihin nga natin sa sarili natin, mawala na yung lahat. Mawala na ang lahat. Huwag lang yung apoy na nasa akin. Yan. So yan yung pinakamahalaga. Hallelujah. Ayan. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. So isa sa pinaka ng Panginoon, hindi niya talaga sinasabi yung exact date. Sinasabi niya lang na malapit na. Guys, malapit na. Ito lang alam ko, malapit na dumating ang Panginoon. Tatanungin niyo kung kailan, hindi ko masasabi. May iba nagpe-predict, sinasabi nila 3 years, after 3 years, o after 5 years, o ano man. Pero hindi po talaga natin alam, hindi talaga nagbigay ng Diyos ng pahiwatig kung kailan yung eksaktong araw. Bakit? Kasi madaya, alam niyo, di natin siya pwedeng dayain. Dahil alam ng Diyos na di natin siya pwedeng dayain. Dahil imagine kung sasabihin niya bukas, di ngayon ka mag-serve, magbubuhos mo ngayon. Mo ngayon, mag-worship ka ngayon. 'Di ba? So yung mga tao kung sasabihin naman ng Lord na 5 years pa. O so gagawin mo ngayon, o sige, dito muna ako mag-ano muna ako sa kasalanan. 5 years pa naman eh. After mga 1 week, doon na ako magbababad sa iyo, di ba? So hindi sinabi ng Panginoon kasi hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Gusto niya lagi handa ka. Gusto niya ituring niya mo lagi na itong araw na to maaaring bumalik siya. Gusto niya lagi preparation ay napakahalaga. Napakahalaga ng preparation. Ito yung inaano sa atin ng Panginoon. Kung di tayo prepare, sa lahat ng bagay, hindi ka prepare, talaga ma-overwhelm ka. Hindi mo mararanasan yung kabutihan ng isang bagay kung hindi ka prepared. Imagine, hindi ka prepared na magkaanak. Hindi ka prepared na magkaroon ng mailagay sa isang posisyon. Kung di ka prepared sa mga bagay na yun, magiging burden sa iyo yun. At kaya napakahalaga ng preparation, lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi marami pong tao, sabi ng Panginoon, ang pagbabalik ko ay kadiliman sa kanila. Ang pagbabalik ko ay parusa. Ang pagbabalik ko ay isang kagimbal o karimari-marim na araw para sa kanila. May magtataka ka, bakit sa verse na to, bakit ang sama ng interpretasyon ng Diyos sa kanyang pagbabalik? Bakit kalagim-lagim?
Yung araw na yun. Yun yung araw ng kadiliman. Akala ko ba yung pagbabalik ng Panginoon ay dakila, mabuti, kaliwanagan, kasabikan. Pero bakit ganito dito sa book na to? So doon ko na nakadepende yan sa preparation ng tao. Kung prepared itong mga to, prepared yung tao to, yung pagdadating ng Panginoong Hesus ay isang kagandahan, isang kabutihan, o isang nakaka-glorious na araw. Pero yung pagbabalik ng Panginoon sa mga taong hindi handa, isang araw ng kahirapan, isang araw ng kalungkutan, pagdurusa. Dahil hindi sila handa sa kanilang masasaksihan. Hindi sila handa sa liwanag na dapat magliligtas sa kanila. Pero yung liwanag na yun ay yung liwanag na papatay sa kanila. Liwanag na yun ay magiging impyerno sa kanila. Dahil wala sa kanila yung langis. Diba? So, tandaan nyo din yung kwento ng tatlong ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ito po yung tatlong tao na to na talagang nakakamangha yung pananampalataya, no? Nasabi nila, inano sa kanila ng hari na kapag hindi kayo sumamba o lumuhod lang kayo, simple lang naman eh. Pero talaga nanindigan sila, hindi kami luluhod. Ililigtas kami ng Panginoon. At kung hindi man, hindi pa rin kami luluhod. Yung napakatigas ng ulo ng mga tao na to, sabi nung hari, napakatigas nyo. Palalambutin ko kayo sa apoy, sa pugon. Diba? Yan, tatapon ko kayo, palakasin nyo palalo yung apoy na yan. Gatungan nyo ng gatungan hanggang sa mag-alab lumakas. At ang akala nung hari na yun, sa kanyang gagawin, doon niya mapapalambot o doon niya matatakot yung tatlo na to. Pero mas lalo pang tumindig sila at nanandigan. Hindi kami luluhod. At sa huling nila, sige, itapon nyo na, ayaw talaga. O sige, itapon nyo na. Instead na makonsume yung tatlong na yun, nagliwanag po sila sa gitna ng apoy. Nagliwanag sila. Yung isang bagay na dapat susunog sa kanila ay naging dahilan para magliwanag sila. At nakita yun ng hari, bakit hindi sila nasusunog at bakit naging apat sila? Hindi po tayo iiwas ng Diyos sa mga ganong sitwasyon. Di tayo ni Lord, wag nating hilingin kay Lord na, Lord, wag mo naman kami padaanin sa hirap. Wag mo naman kami padaanin sa apoy. Wag mo naman kami padaanin sa pagsubok. Minsan ganun yung prayer natin. Minsan kahit ako ganun yung prayer ko. Lord, wag mo naman ako hayaang magipit. Pero hinahayaan tayo ni Lord sa mga bagay na yun. Hindi dahil para maghirap ka o matakot ka o anuman. Kundi dahil sa mga ganung sitwasyon, doon mo higit na ma-appreciate yung kanya, doon mo higit na mapapahalagahan yung kanyang presensya, yung kanyang pagsama sa iyo. Hindi mo malalaman na kasama ka ni Lord, kasama mo si Lord kung wala ka sa mga ganung sitwasyon. 'Di ba? Minsan naaalala lang natin, nandiyan ka pala Lord. Tagal nating di nakita. O nga anak pero simula nung nandito na ako. Pero ngayon mo lang ako napansin. Ngayon mo lang ako nakita. Ngayon ka lang naging aware sa akin. Bakit anak? May problema ka, no? So nagiging ganun po tayo. Minsan nagiging aware lang tayo na nandiyan si Lord. Si Lord naman never naman nawala sa atin. Never naman nawala yung attention ni Lord sa'yo. Bilangan niya yung buhok mo eh. Never yun. Minsan tayo lang nawawala yung ating attention sa Kanya. At para ma-caught up yung attention na yun, alam mo ginagawa niya, pinapadaan kanya sa apoy. Pinapadaan kanya sa pagsubok para makita mo, uy, nandito ako anak. Oo nga pala sir, nandito ka pala. Kasama pala kita. Ang hirap na hirap ako buhatin tong mga bagay na to eh. Nandiyan ka pala Lord, pwede mo pala tong buhatin para sa akin. So dun lang natin na-realize, o dun lang natin na-appreciate na nandun si Lord sa mga panahon na kailangan natin siya. Never tayo iniwan ni Lord. Never tayong pinabayaan. Never yung attention niyang nawala sa atin. Tayo lang yung attention lang natin yung nawawala sa Kanya. At ito yung panahon na dapat kailangan nating mag-alab sa Panginoon para ma-distinguish natin. Ito yung magbubukas, magliliwanag din sa mata natin na kasama natin siya. Sometimes hindi natin siya nakikita. Sometimes hindi natin siya napapansin. Pero lagi lang siyang nandyan. Kailangan lang natin pagliwanagin yung ating sarili para ma-realize natin na nandyan siya.
ma-realize natin yung mga bagay na hinanda niya para sa atin. Alam mo, kaya natin makita yung mga bagay sa hinaharap. Kaya natin in faith makikita mo yung mga bagay sa hinaharap. Nakikita mo yung napakagandang plano ni Lord sa'yo, hindi man physically. Iba kasi yung pagkakaalam natin pag sinabi nating nakita eh. Pag sinabi natin nakita, physically makikita mo. Pero sa spiritual, ang nakita ibig sabihin nun ay yung bagay na inaasahan mo. Yung bagay na nadidiscern mo na mangyayari. Hindi mo physically na nakita pero nadidiscern mo mangyayari to. Ang mangyayari ay dahil sa nakita mo, in spirit nakita mo, na-discern mo, paghahandaan mo. Paghahandaan mo. So, ayun yung sa ating pananampalataya, yung ibig sabihin na nakita. Hindi yun physically nakita ng iyong mata, kundi na-discern mo, nakita mo, in spirit, na itong bagay na to ay mangyayari sa hinaharap. Yan, maraming bagay tayong makikita. Maraming bagay na sa atin si Lord. Kaya yung anong sitwasyon mo sa buhay ngayon, kung anong mga bagay na nararanasan mo ngayon, hindi mo na yan mapapansin kapag ka-focus ka na tingnan kung ano yung mga bagay na hinanda sa'yo ni Lord. Tingnan mo lang yun. Tingnan mo lang. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first Jesus. So, ibig sabihin pa nun, pag sinik mo si Lord, hahanapin mo yung picture niya, hahanapin mo yung rebulto niya, hahanapin mo yung simbahan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng seek ye first the Lord, or seek ye first the kingdom, or seek ye first the face of the Lord. Ang ibig sabihin po nun ay yung awareness mo sa Diyos ay gamitin mo. I-activate mo yung awareness mo kay Lord. I-activate mo, ano mo na nandyan siya sa'yo. Yun po yung ibig sabihin ng seek ye first. Hanapin mo siya, hindi sa pamamagitan ng iyong mata, kundi sa pamamagitan ng iyong puso. Hanapin mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga pangako niya sa iyo. Hanapin mo siya ron. Ang Diyos, pwede mo matagpuan kahit saan. Makikita mo siya sa creation, kung gaano nakapakaganda ng order ng mga bagay sa mundo. Makikita mo siya sa libro. Makikita mo siya sa buhay ng tao. Makikita mo siya sa lahat ng dako. Hanapin mo siya. Dahil pag hinanap mo siya, ang reward is bibigyan kanya ng langis. At yung langis na yun, ito yung magpapatakbo sa mga bagay na mabibigat para sa iyo. And without the oil, napakawalang pakinabang ng mga sasakyan. Diba? Walang magagawa yan. Pero gamit ang langis ng ating Panginoon, ito yung magbibigay sa iyo ng lakas na magawa yung mga bagay. Ito yung magiging dahilan para mag-work yung mga bagay na hindi gumagana sa buhay mo. Maraming bagay na hindi gumagana sa atin, di ba? Hindi gumagana yung faith mo, lagyan mo ng langis yan. Hindi gumagana yung pagmamahal mo, gusto kong mahalin to, pero naiinis talaga ako. Hingin mo yung langis sa Panginoon na para mahalin mo yung bagay na yan. Mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Kung wala yung langis, hindi mo sila magagawang mahalin. Hindi mo magagawang magpatawad. Napakahirap magpatawad kung wala yung langis ng Panginoon. So without that oil, you cannot love, you cannot serve, you cannot forgive, you cannot do anything nang wala yung langis na yan. Kaya napakalaki pong pakinabang ng langis. Alam niyo po sa ibang bansa, ang dahilan kung bakit sila yumayaman dahil sa langis na meron sila. Na natagpuan nila sa kanilang bansa. So dito sa ating bansa, napakarami daw langis. Kaso hindi pa natatagpuan. At wala tayong kakayanan i-discover yun dahil kailangan ng napakalaking budget. Gaya nila pinag-aagawan na lugar, yung South Philippine Sea, meron daw langis doon. So yun po yung pagsabi nila, pag na-discover daw yun, bigla daw yaman yung bansa. Pero sabi ko, anong pakinabang ng biglang yaman yung bansa natin? Kung tayo sa Panginoon, spiritually, mahirap tayo. Spiritually, hindi natin na-discover yung yung langis na nasa atin. Aanhin natin yung kayamanan, hindi natin yung magagamit sa tama. Kapag ka nagkaroon ka niyan, pero hindi ka on fire kay Lord, magagamit mo yan sa ibang bagay na makapagpapalayo sa Kanya.
Magagamit mo yan sa bisyo, magagamit mo yan sa pambabae, magagamit mo yan sa anumang mga maling bagay. So, pero kapag ka po nasa atin na, yung langis ng Panginoon, pagyayamanin tayo nito spiritually. Pag-aalapin tayo nito, magliliwanag ka. Hindi dahil sa sa mabubuting gawa, magliliwanag ka dahil sa langis na yan tinataglay mo. Kaya napakahalaga po na para mapanatili yung apoy, para hindi tayo makonsume, mapagod, lagi nating i-check, kamusta yung langis ko? Pagka yung sa tao po na babiyahin, bawa pupunta po siya ng napakalayong lugar, gamit yung sasakyan niya, ano pong una niyang gagawin? Siyempre, i-check niya muna, siyempre yung brake, siyempre yung sasakyan niya. Pero pinakamahalaga niya rin i-check yung langis niya. Kung ito pang langis ko, sasapat ba para makarating ako sa lugar na yon? At kung hindi sapat, pupunta po siya ng gasoline station at magpapa-full tank o magpapaano para makarating siya dun sa ganun. So tayo po, meron tayong misyon sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, sa kung ano man. Pero hindi natin magagawa yung misyon na yan kung wala po tayong langis sa Panginoon. So ito po yung langis na ito na gustong ibigay sa atin ng Lord. Ano yung kapalit nito, Lord? Sabi ni Lord, anak, yung burden mo na dala-dala mo, ibigay mo sa akin yan, papalitan ko ng langis yan. Anak, itong kasalanan na to, o itong bisyo na to, na bagay na ibigay mo sa akin yan, papalitan ko ng langis yan. Anak, itong relationship na ito, na hindi naman para talaga sa'yo, hindi nakakabuti sa'yo, surrender mo yan, papalitan ko ng langis yan. Ano man yung mga bagay na sa tingin mo, na nasa iyo, na sa tingin mo nagiging dahilan para mabigatan ka o hindi ka makalakad sa ating Panginoon. So, isurrender natin yun kay Lord dahil papalitan niya yan ng langis na magiging dahilan para makapagpatuloy ka sa Kanya. Magiging dahilan para makapag-alab ka o maranasan mo yung kabutihan ng Diyos. Maging aware ka sa presensya niya. Naranasan mo yung ibang pleasure na hindi kayang ibigay ng mundong ito. May pleasure sa Panginoon. Akala ko before yung pleasure sa bisyo lang sa relationship lang. Pero may pleasure sa Panginoon. At pag naranasan mo yung pleasure sa Panginoon, sabihin mo unti-unti yung pleasure na nararanasan mo sa mundo, para bang wala na lang pakinabang. Parang napakaliit na lang. Kasi para sa'yo, hindi mo ipagpapalit yung pleasure na to sa Panginoon para sa isang bagay lang. Para lang sa pera, para lang sa kung anumang bagay. Kailangan natin maranasan yung pleasure na yun sa Panginoon. At yung pleasure na yun ay yung maramdaman yung alab niya. Maramdaman yung presensya niya. At ito yung papalit, ito yung tutumba, ito yung magkukonsume, ito yung sa mga bagay na nasa atin, na akala natin, dito natin matatagpuan yung kaligayahan. Ito yung mga bagay na akala natin makakapag-satisfy sa atin. Pero ang totoo, ang talagang makakasatisfy lang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, hindi natin yung minsan nakikita, hindi natin yung minsan nararanasan. So, ito po sa bawat isa sa atin, tayo po ay manalangin bilang pagtatapos na rin po. I-check natin kung ano po yung mga bahagi sa atin na pwede nating ipagpalit sa langis ng Panginoon. Pwede nating ibenta habang may time pa. Habang may oras pa, meron pang grasya. I-distinguish natin ano yung mga bahagi. Ano pa ba yung meron ako? Ano pa ba yung kasalanan? Ano pa ba yung kabigatan? Ano pa ba yung bagay na pinagdadaanan ko na yun? Na pwedeng gamitin o pwede kong ilapit sa Panginoon for the exchange of the oil, for the exchange of anointing, for the exchange of power, for the exchange of light, na magiging dahilan para maging liwanag ka sa iba. It costs something. That oil that you desire, it costs something. It costs you something. Hindi to libre.
So we are here today. Let's check, ano pang meron ako na pwede kong gamitin para ipambili ng langis na yan. Para matanggap o maipagpalit sa langis na yan. We have a exchange today. We're going to a place na kung saan pwede nating ipagpalit yan sa napakagandang plano ni Lord sa atin. Jesus died on the cross for the exchange, for that oil. Jesus suffered. Jesus let his body to be crushed. Because he know that he could produce something out of that pain, out of that suffering na kanyang pagdadaanan. Naniniwala siya na it can produce something. It could produce oil that will empower every child that will believe on him, that empower every people na maniniwala sa kanya. Na magbibigay liwanag yung langis na ito sa sanlibutan. At sa ating mga naliwanagan sa mga oras na ito, we are called to be the light also. Hindi lang tumanggap ng ilaw, kundi maging ilaw din para sa iba. Lord, we are here today, O God. Lahat ng basura, lahat ng kung ano man nasa amin, Panginoon, Lord, we give it to you, Lord God. Use it, Lord, in exchange of your oil, Panginoon. We're living in pain. We're living in suffering. We're living in sickness, Lord. Nais namin, Panginoon, na lahat ng ito ay gamitin mo, Lord God, for that oil, Lord. Because this world is padilim ng padilim, Panginoon. We are living in the world that's so dark, Lord. And we want to be the light, Lord, sa mundong ito, Lord God. But without your oil, we don't have any source. Pwede kaming gumawa, Lord, ng sarili naming apoy. But it can't produce any good, Lord. We need your holy fire, Lord God, in this moment, Lord. And we offer our body as a lamp, Lord God. Put some oil on us, Lord. Give us some oil. So we could be the light of this world. Lord, forgive us, Lord. Forgive us, Lord God. And may these tears that we have, the sweat in our body, everything, Lord, use it, Lord. May it produce something in our life, Lord God. May it light someone. Just someone, Lord. Kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang, Lord, yung maliwanagan namin. Kahit isang tao lang, Lord, yung mabago yung buhay. Dahil sa amin, Lord. Sa pamamagitan namin, O God. May we impart something into them. We impart our light to them. Lord, thank you, Lord God, for the suffering you did.
Jesus. Hallelujah. Fill us, Lord. Fill us with that oil, Lord God. Fill us with that oil, Lord God. Open the heaven, Lord. Buksan mo durungawan ng langit, Lord God. As we offer everything to you, as we offer our sin, our burden, everything, Lord, as we offer it to you, Lord God, for the exchange of that oil, Lord God, we need it more. Mawala na lahat sa amin, Lord God. Huwag lang kami mawalan yan. So the man shikala rabana sarapasika. I know the worship. We worship you. We worship you. We need you, Lord. We need you, Lord God. In this cold world, in this dark world, we need something that warm us, Lord. Kailangan namin isang bagay na magpapainit sa amin, Panginoon. Please, Lord. We need that. We need that fire. We need that first love, Lord. You have to that should never just feel the Lord. Just feel the fire. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name. Amen.